The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Alam mo Brad, salamat talaga at nandiyan ka. Pastor Jeff, good morning. Good morning. Parang Larry. alam mo yun, yung parang Parang sasabog ka na. Oo, parang biglang parang alam mo yun, mayroong tumatapik sa likuran mo at sinasabi na relax ka lang. Wow. Everything Tama, will Brad. be okay. Ba, kung ganun, parang tatay mo talaga si Pastor. Hindi ba ganun ang mga magulang sa anak? Relax ka lang, anak. Hindi, ako babatukan ako ng tatay ko. Ayaw mong tumigil, ah. Oo. Ganun. Pero ito na si Pastor Jeff. Relax ka lang. Everything will be okay Yan. in the end of the world. Uy, in the next lifetime. Pastor Jeff, anong Good meron? morning, Brad. Good morning. Good news muna Morning, tayo. Lahat tayo nakaitim. Oo nga, all black. Ano bang Brad, pinagluluksa natin? Brad, the feeling is mutual. Ako naman on my end, dahil minsan pag hyper spiritual ka, okay, kailangan mo maramdaman din yung mga kaguluhan dito sa lupa. Yung parang ganon. And then, it becomes my prayer points. Pag nakikita ko yung mga binabatikos nyo ni Chacha, kinocall yung attention, nagiging prayer points ko yan para sa bansa natin. So, Brad Ted, ganun din, the feeling is mutual. Pag ako masyado namang relax, Lord, alam ko in control ka. Pero, dali, yung mga taga DPWH, pag-pray nga natin na wag kunin, ano ni Lord, yung, hipuin ni Lord. Ayan. So, thank you, Brad, Ted, and Chacha. Thank you for po, reminding. Pastor, for reminding Sige, us sige. na... So we'll see you again tomorrow. Hindi pa, wala pa. Sabi ni Pastor, wag po natin ipagdasal na kunin. Nag-thank you na eh. Oo. Sabi ni Pastor, Akala ko yung mga problema sa gobyerno, wag daw natin ipagdasal na kunin na. Pwede mo pagdasal kainin na ng lupa? Sure! Naku, ito na si Pastor Hindi naman Jeff. magagawa yan ng mga taga-kagawaran ng paggawa, di ba? Kagawaran ng ng paggawaing bayan kung wala din, alam niyo na yon. Kaya silang lahat na po, Lord. Hindi, Lord! haplusin nyo at Hindi. baguhin nyo. Opo, Yun, opo. ganun daw dapat Joke ang lang dasal. yan. O sige, here we Pastor go. Jeff, ano Jeff, meron? go ahead. Ayan, nagiging komentarista na naman ako. Happy birthday muna nga, Braille Alejo from Dagupan, nakikinig sa atin. Si Derek Lim from Pasig, maraming salamat for tuning in. Nakaranas na po ba kayo ng takot? Yung parang hindi mo alam yung susunod mong gagawin, yung tipong sa kalusugan mo, may threat bigla, sa pamilya, problema, or even sa future mo. Maraming negatibong effect po kasi yung fear. Kaya delikado to, no? Una, napaparalisa yung pananampalataya mo. Kasi hindi pwedeng mag-coexist po yung fear at faith. Para siyang siso, pag mataas yung fear, mababa yung pananampalataya mo. Pag mataas yung faith mo, mababa naman yung fear. Kaya po, hindi siya pwedeng, ako in faith ako kay Lord, pero takot ako sa buhay ko. Hindi po siya pwedeng mag-coexist, parang tubig at langis. Pangalawa po, lumalaki yung problema kahit maliit. Kapag ka po naunahan tayo ng takot, yung fear, parang ang laki-laki ng problema at ang Diyos natin, pinaliit natin. Yan ang mga negatibong effect. At pangatlo, nakaka-apekto din po yan sa katawan at saka sa emosyon. Kapag naunahan ka na ng takot, pagising sa umaga, problema bumulaga sa'yo, wala na. Yung stress, anxiety level, tumaas na, pati dugo mo, lumapot na yung sugar mo. So, nawawala po yung peace. Kaya sabi sa mga awit, 56, versikulo 3, kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Ito po'y galing kay David. Dinahabol siya ni King Saul dahil gusto siyang patayin. And yet, sabi niya, when I am afraid, I put my trust in you. Pansinin niyo po, hindi niya sinabing, I will not be afraid. Yung, hindi ako matatakot. No, when I am afraid. Normal lang po na may takot, pero hindi siya dapat magkampo. Huwag mong tambayan. Palitan mo ng pananampalataya. Ang mahalaga po ay kung ano yung gagawin mo sa takot. So David made a choice. Niredirect niya yung fear niya into faith. In the face of danger, he chose to trust God. Ito rin po ang imbitasyon sa atin ng Diyos ngayon. Kung natatakot ka, instead of running away from God, tumakbo ka kay Lord. Minsan ginagamit ni Lord yan para bumalik tayo sa Kanya. Talk to Him. I-remind mo yung sarili mo ng mga pangako niya. Sabihin mo sa sarili mo, Lord, pinagkakatiwalaan kita. Kahit hindi ko maintindihan yung nangyayari sa akin ngayon. So ang call to action natin before I pray, ano man ang kinatatakutan mo ngayon, small or big, i-lay down mo yan sa harapan ng Diyos. Pause for a moment and say, God, I trust you because I am now afraid.
So again, when fear is near, faith must appear. Ulitin ko, when faith is near, faith must appear. Mga awit 56, versikulo 3, kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko lalagak, pag-asa ko at tiwala. Tayo manalangin. Panginoon, alam ko na maraming uncontrollables dito sa mundo na to. May gera ngayon sa Middle East, maraming problema rito sa bansa namin, may problema sa bahay, at may problemang physical. So Lord, whether micro or macro, local or global problem, hindi mawawala, Lord, ang problema. Dahil sabi mo nga, in this world you'll have trouble. Pero sinabi mo rin, karugtong ng verse na yon, but take heart, I have overcome the world. So Panginoon, dalangin namin ngayon, anumang sitwasyon kami na kinasasadlakan, na nagdudulot ng takot, palitan ito ng pagtitiwala at pagsandal sa iyo. Dahil alam namin, ang mga tao nagtitiwala sa iyo ay kargo mo. Kaya sinabi ko nga kanina, Lord, when faith is near, when fear is near, rather, faith must appear. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Lord, salamat po muli na marami sa napakaganda mensahe today sa amin, sa ating po tagapakinig na nanggagaling po sa The Daily Bread. We continue to pray sa kagalingan po, sa kalusugan at pagmimisyon ni Brad Jeff araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Salamat, Brad. At yung iba nang kinukumusta ka, Brad, lagi yung ating mga nakakapanayam sa mga winner natin sa ating What's on Your Mind. Lagi kang kinukumusta at sa'yo nagpapasalamat din, Brad Jeff. Mabuhay ka. Yes, Brad Ted, kahapon nasa bangko ko, narinig lang yung boses, Kiko Maralag. Sabi, pamilyar po yung boses nyo. Kayo po ba si Daily Brad? Uy. Sabi ko, parang hindi ka naniwala. Ito, hindi ako nagsisinungaling ha. Sabi niya, kasi po parang mas gwapo kayo sa personal. Sabi ko, ikaw talaga, hindi naman. So sabi ko, si Brad Ted ang mas gwapo sa akin sa personal. So, yun lang, Brad. Mas gwapo ka sa personal at ang tangkad nyo pala sa personal. Oo, para ka diba? palang basketball player sa personal. Sabing Artistahin po gano'n. naman talaga Sabay si Brad sabing, Jeff. pastor, pa-Gcash na lang. Char! Sa dulo. Pastor, may 20 ka ba dyan? Oo, biglang gumanon eh. Sige. Okay, Brad. So we'll catch you again tomorrow. Thank you very much. Thank you, Brad Ted. Dadalawin ko lang aking hairstylist na mamaya. Ate Bel, magkita-kita tayo mamaya ni Kuya Eman. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Escopides.